Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapuntos, at sa oras na ito may tampok po akong video. Isang ginang na may matinding karamdaman, kaya na lang halimbawa ng pangangati. Alam nyo kung nasaan? Sa kanyang singit, sa kanyang private part. At ba't siya nagkaroon ng ganoong kate? Siya ang magpapaliwanag sa kanyang testimony. Ito'y kanyang idinulog sa mga doktor. Kung ano-ano na lang antibiotic ang kanyang ipinanggamot dito. Pero tila yata hindi gumagaling ang naturang kate. Kaya ang ginawa niya, lumapit sa albularyo. Pagdating sa albularyo, ganon pa rin. Hindi rin napagaling ng albularyo. Minsan na siya, di na niya alam kung anong gagawin niya. Doktor hindi magamot, albularyo hindi magamot, hanggang dumating yung panahon, napadpad siya sa wall ng punto por punto at napanood niya si Father Darwin Gitgano. Ngayon ay okay na siya at nasa Canada. Alam niyo ba kung ano nangyari? Pakinggan natin siya sa kanyang testimony. Narito. Hello, good morning dito sa labas. Salamat ang nagpasok ako. Good morning sa lahat. Mayroon po kayong video, kapatid? Mag-testimony po kayo? Testimony. Hindi ko alam kung saan ito Ngayon lang ako nakapasok. Later, hindi ko ito. Hello po. Testimony ko lang yung nakaraan last year. Kasi bago lang ako nakapag-follow sa punto per punto, lalo na kay Father Darwin. Kasi meron akong karamdaman for 7 years. Tapos, nung nakita ko si Father Darwin, dinay ko na nagpunta din ako sa Cebu, doon sa Bugo. Tapos, kasi yung karamdaman ko yung sa private part ko na Makati. Tapos, meron akong iniinom na antibiotic ng galing sa doktor. Tapos, hindi nawala. Tapos, akala ko, okay lang din yung sa albularyo. Dinay kung nagpa-albularyo, hindi rin nawala. Buti na lang ako ni Father Darwin, nakarinig. Tapos, yun, ginawa ko yung sabi ng na dapat na sa state of grace ka. Yun, nagkumpisal. Tapos, every Sunday naman ako nagsisimba, nagro-rosary. Then, yun, trinay kong nagpa-bless ng mga sacramental. Tapos ginamit ko almost 7 years yung dinadala kong ang kate. Tapos nung ginamit ko almost 3 months nawala. So nakaka-save talaga. Thank you God. At hanggang ngayon ginagamit ko. Ngayon ay nandito ako sa Canada, nagbabakasyon. Hanggang ngayon nagpapabless pa din ako. So thank you sa punto per punto, Father Darwin. Salamat ng marami. Gusto ko lang ma-share na gumagaling ako. Yung mga ubo ng mga apo ko, yun ang ginagamit ko hanggang dito. Buntis yung anak ko. Tapos yun ang ginagamit kong baga kung
magpahilot siya, yun ang ginagamit ko. So yun lang, masaya lang ako, sinishare ko lang. Amen. Thank Salamat you po. sa Salamat po lahat. Sis Pe. Una po pasasalamat sa Diyos, no? Si Father Darwin. Salamat sa Diyos. Yes, si Father Darwin at kami po rito ay mga instrumento lang. Sabi nga ni Jesus, kapag nagawa niyo lahat ng mga yan, sabi niya, sabihin niyo na kay aliping walang kabuluhan. Sabi niya, tayo lamang at kami instrumento at mapapansin niyo, no, ang tunay na simbahan. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ma-share niyo to kasi wala sa ibang simbahan yan. Ibang kapangyarihan yon. So, ang tunay na simbahan, nandun yung Ministry of Healing, Ministry of Preaching, at Exorcism. Si Jesus po, yun ang ginawa niya nung nandun siya. So, yun lang, yung Ministry of Exorcism at Healing, actually sa iba, healing lang yon. Pero yung Exorcism, nahihirapan sila doon. Lalo na yung matinding, yung solemn na, hindi nila kaya yon. So, ngayon, napakabuti ng Diyos, no? Lahat po tayo. Oo nga. Ginamit po talaga si Father Darwin, ginamit po itong punto por punto, tayo po lahat kami instrumento lang at yun. At kailangan lahat na nakikinig, sabi ko nga, ipagpuri niyo sa Diyos. Kasi sabi ni Jesus yan na may nagtanong doon sa pinagaling niyang bata. Sabi niya, ito po bang bata ay nagkasakit dahil sa kasalanan ng anak? Alam niyo, sabi ni Jesus, hindi din. Sabi niya, bakit? Yan pinagaling, sabi niya, para maraming magpasalamat sa Diyos. So, isa po yun, no? Lahat po nang may mga natutunan, karunungan man yan, apologetics, pagtatanggol sa pananampalataya, healing, no? About for dito sa mga sacramentals natin. Kahit ano man yan, please, nakikiusap po ako, sana wag tayong mahihiyang ipagsigawan dahil natutuwa ang Diyos kapag pinupuri natin siya at pinapasalamat. Amen. So, tuloy-tuloy na po. Thank you, ka. Maraming salamat. Sis Fair, salamat po. God bless po. Salamat. Thank you, Lord. I-mute na lang po. Salamat. God bless you all. Ayan, no? So, based sa nakita po niyo, observation po ninyo, kahit po sa online blessing, effective po siya. Basta sumunod lang po tayo sa proper instruction sa pag-bless sa sacramental. Kapag sinabi po ni Father, lagyan nyo ng konting asin ng tubig ninyo, lagyan nyo. Pag sinabi niyang lagyan nyo ng konting tubig yung oil ninyo, lagyan nyo. Kung ano man ang instruction, yon ang sundin ninyo habang binibless ang inyong mga religious objects. At pag na-bless na siya, holy and exorcist na siya, kahit nasa ibang bansa pa, based sa kanilang mga testimony, talagang effective kahit sa online. Effective siya. So, wag nyo lang haluan ng syncretism, gaya ng ano nyo sa meron kasing ano dito meron akong na-meet ito matandang babae, bibili daw siya ng olive oil, tapos ayaw siyang pagbentahan nung naka-assign sa tindahan. Ay ko, pagbintahan niya matanda, kawawa naman siya, ayaw kasi yung asawa niya albularyo, tapos sasabihin na itong oil na ito, ginagamot kita, itong oil na ito, gado kay Father Darwin. Aba, sabi ko, Nay, yung asawa mo ba albularyo? Sabi niya, tabat ka dito bibili ng oil. Doon ka na bumili ng oil sa sa tindahan, wag dito. Sabi niya, maganda naman dito kasi yung oil ninyo Ay, hindi pwede. Hindi namin susuportahan yung kalokohan ng asawa mo. Doon na lang kayo bumili sa iba, wag lang dito. Sabi naman niya, hindi naman niya nag-ano yung asawa ko, hindi naman siya nagsasalita na pag siya nanggagamot Ganun pa rin yun. At saka huwag mo kaming papaniwalain na hindi nagsasalita yung asawa nyo kasi meron ng kayong pasyente lumapit dito. Sabi nila, Brad, totoo ba yung sinabi na Brad, yung oil daw niya galing kay Father Darwin. See? So, kaya siya na-booking ang nakabuking sa kanya si Raymond Gitgano, pinsang buo ni Father Darwin, no? Pinsan niya sa side ng kanyang tatay, si Raymond. Yun ang nakabuking sa kanya. At dahil doon, sinabihan ko yung mata ng babae, pasensya na po, pakisabi doon sa asawa ninyo, sa mister ninyo, na hindi namin sinusuportahan yung maling ugali, yung maling gawain ninyo. At dahil doon, umuwi si nanay na walang dala. Okay? So,
Dito naman sa ano ngayon, sa karanasan niya, nilagyan pala niya ng holy and exercise oil ang kanyang private part. At nang nilagyan niya ng holy and exercise oil ang kanyang private part, aba, ilang buwan, gumaling na. Totally gumaling na. Hindi na kaya na ng antibiotic, hindi na kaya na ng albularyo. Ngayon, ito, holy and exercise oil. At saka nag-ano siya, yung cares, sinunod niya yung cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, at sacramentals. Sinunod niyang lahat ang mga yon, and then, guess what? Totally okay na siya, at nandoon siya ngayon sa Canada, at patuloy pa rin siya nagpapabless sa sacramentals para gamitin niya sa kanyang mga anak at mga apo. Ito po si Jando Alabado. Sabi po sa inyo, maraming salamat po at good morning sa inyong lahat. Bye-bye.